Praise God. Sabi mo sa katabi mo, mga kapatid, blessed na blessed ka sa gabing ito. Amen. Glory to God. Talagang we are so blessed dahil sa pagpupuri pa lang natin, mga kapatid, ay talagang nararanasan natin ang kapangyarihan ng Diyos sa ating mga buhay. Which is, talagang yung pagdating natin dito, kanina pa lang habang kami po ay naglalakbay, talagang pinaparanas na ni Lord yung kanyang kapangyarihan sa bawat isa sa amin. And I praise God sa bawat isa dahil nakadalo at ibinigay nila yung time nila kay Lord para sa gabing ito upang sama-sama muli tayo na magpuri sa Panginoon dahil napakabuti ng Diyos sa ating buhay. Amen, mga kapatid. So, napakabalad po natin, mga kapatid, dahil ang topic po natin ito is, actually po, I'm so amazed dahil ibinigay po ni Lord yung word na ito sa buhay ko para sa atin lahat. Which is, ang pag-uusapan po natin ay tungkol po sa isang buhay. Kung ano po ang buhay ng isang mananampalataya. Tayo po tayo, mga kapatid, basahin po natin ang salita ng Diyos sa book of Matthew, chapter 22, verse 36 to 39. Dito po nakapaloob yung isang kasalan na ginanap sa Bible na nandun po ang Panginoon. At mababasa po natin ito kung ano ang dapat gawin ng isang mananampalataya habang tayo ay nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Basahin po natin. Ito po yung about sa pag-ibig ng Panginoon. Ito po. Matthew 22, 36 to 39. Sabay-sabay po tayo. Dito po nagtanong. May nagtanong dito, isa pong alipin ng Saduceo. Nagtanong siya sa Panginoon. Sabi niya, sabay-sabay po tayo, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? At sinabi sa kaniya, libigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo at ng buong kaluluwa mo at ng buong pag-iisip mo. Ito ang dakila at pangunang utos. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen. Let's pray. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon, sa gabing ito, sa iyong salita, Panginoon, na siyang inihain mo muli sa bawat isa sa amin. Lord, marami pong salamat, Ama, dahil naniniwala po kami at nananampalataya po kami, Panginoon. Ang gabi ng pagtatanghal ng iyong dakilang pangalan, Panginoong Hesus, sa gabing ito, ay patuloy na magaganap sa bawat isa sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Lord, loobin mo po ang bawat dinidesire ng nakakarinig ng iyong mga salita sa gabing ito, Panginoon. At ang dalangin ko po ugad, itago niyo po ako, Panginoon, sa iyong likuran. At ang tanging kapangyarihan mo lamang, Panginoon, ang siyang manguna sa aking harapan, Panginoon. Na sa bawat lalabas sa aking bibig, Panginoon, ito po ay manggagaling sa iyo, God. Wala po akong karapatan, subalit ikaw lamang, banal na Espiritu, sa iyo lamang ako naninindigan na ang pagtuturo sa gabing ito ay nanggagaling sa iyo. Salamat po ugad ng napakarami. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God, mga kapatid. Napakalinaw po, mga kapatid, na nagtanong po kung basahin po natin ang buong chapter ng Matthew 22, ito po yung kasalan na kung saan ay marami pong tao na dumalo sa isang kasalan, subalit may isang tao na dumalo na wala siyang damit. At doon siya ay pinusas, ginapo siya at pinalabas siya. Which is means to say, siguro sa paningin natin ay ginadge siya ng marami. Which is nandun mga Sadduceo, mga Pariseo din. Yung time na yon, sila ngayon ay nagtanong sa Panginoon. Sabi nila, Guro, alin baga ang dakilang utos sa kautusan? Nagtanong sila Nagtanong sila sa Panginoon. Ngunit ang sabi ng Panginoon, ang sinabi sa kaniya, iibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, at ng buong kaluluwa mo, at ng buong pag-iisip mo. It means to say buo. Walang kahati. Ang pag-ibig sa Diyos, hindi po kulang, kumbaga buo. Pag buo yung binigay mo sa Panginoon, automatic yan, mga kapatid. Ang pagpapala ng Diyos na inihanda na ng Panginoon simula nung ikaw ay nakakilala sa Kanya, bibigay niya sa iyo yon. At sabi niya po doon sa verse 38, ito ang dakila at pangunang utos. Ito po yung halos sa lahat ay hindi nila malampasan at mapagtagumpayan. Mapagtagumpayan, mga kapatid. At ang pangalawang katulad ay ito, ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng iyong sarili. Amen, mga kapatid. Nung ako po ay nakakilala bilang isang Kristiyano, mga kapatid, nalulungkot po ako that time dahil minsan po may nakatabi po ako na isang unbelievers at nagtanong siya sa akin. Sabi niya, Kuya, sabi niya sa akin, taga saan po kayo? Sabi ko, taga Baguio po ako, sabi ko.
Ah, ganun po ba? Sabi niya. Then, talagang nararamdaman ko yung pagkauhaw niya sa Panginoon. At sabi niya sa akin, alam niyo po yung sabi ng kapatid na ito, na isang tao na ito, hindi siya mananampalataya. Sabi niya, may namit ako noon kasi, naikwento niya kasi yung buhay, may namit ako noon na isang tao na grabe yung share niya sa akin about sa pag-ibig ng Diyos, sabi niya. Pero, binaliwala ko yon, hindi ko binigyan ng halaga. Kaya doon po, nagimbal yung puso ko, sabi ko, Lord, gamitin mo ako sa kapatid na to, sa taong ito, para siya rin ay makakilala. At doon po sa aking pag-share lang ng testimony ko sa aking buhay, mga kapatid. Kasi kung mahal mo ang kapwa mo tao, dahil ang unang nagmahal sa iyo si Lord, John 3:16, siya yung unang nagmahal sa atin, pangkalahatan. Kaya ang pag-ibig ng Diyos, kailangan ibigay din natin sa ating kapatid, sa mga tao na nangangailangan. So ito po yun, mga kapatid. So may purpose, mga kapatid, ang buhay. May purpose ang buhay natin kung paano po tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundong ito. Tingnan mo yung katabi mo, kung mayroon siyang gana. May gana ba siya? Ibig sabihin, pag may gana, ano siya? Kung baga mayroon siyang ganang makinig. Kung tutulog-tulog yan, tapikin mo. Kasi po ang pag-aaral ng salita ng Diyos, mga kapatid, hindi po yung kailangan attentive po tayo, mga kapatid. Kaya yung gana natin sa pakikinig ng salita ng Diyos, the purpose of a true Christian is to worship God in a spirit and in truth and to make disciples. Mag-worship tayo sa Panginoon. Kanina ginawa po natin. Nag-aaral tayo ngayon ng salita ng Diyos. Then after that, we must have to make disciples. Magkakaroon po tayo ng heart, a passion, which is a passionate na magkaroon po tayo ng heart to the lost soul, which is the true battles of a Christian life is not wala po sa loob ng congregation, mga kapatid. Totoo po yun. Nasa outside the church. Kaya marami pong mga katuruan na tayo po ay pinapaalalahanan ng Panginoon na once na narinig po natin ang salita ng Diyos, hindi lang po narinig, bagkos ito po ay magrema sa ating puso. Once na nagrema po ito, mga kapatid, paglabas mo dyan, ikaw ay magiging disipulo ng Panginoon. Ibabahagi mo ngayon ang salita ng Diyos, lalong-lalo na sa pamilya mo. And I believe, basahin po natin ang salita ng Panginoon, balikan po natin ang teksto. Sinabi ng Panginoon, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos. Kung gaano mo inibig ang Diyos, ang buong puso, ng buong kaluluwa at buong pag-iisip, ganun din ang gawin mong pag-ibig sa kapwa-tao mo. So may purpose. Hindi lang basta nabubuhay ka pala rito, parang ako din nun, habang parang nabubuhay lang ako, kumakain lang ako 3 beses isang araw, okay na. Nabibili ko yung gusto kong bilhin, okay na. Pero may purpose, mga kapatid. At the best purpose po na sinabi ng Panginoon, ito yung obey the word of God. Mag-obey po tayo sa panawagan ng Diyos sa bawat buhay po natin. Ito po ay mababasa po natin, mga kapatid, sa Luke chapter 11, verse 28. We have to obey. Sumunod tayo lagi sa Panginoon. Hindi po yung susunod lang tayo kung mayroong nag-aakay sa atin. No. Susunod tayo sa Panginoon, araw-araw, oras-oras, minuto. Ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, buo. Buo po siya. Sabi niya po doon, datapwat sinabi niya, oo, bagkus na lalong mapapalad ang nangakikinig ng salita ng Diyos at ito'y ginaganap. Nakakikinig at ito'y ginaganap. It means to see po, mga kapatid, nakikinig tayo ng salita ng Diyos, kailangan with action. Hindi yung nakinig lang tayo, paglabas po natin, wala na. Inagaw na ng kaaway. Kaya nga sabi ko po sa inyo kanina, tignan mo yung katabi mo kung may gana. Kasi kung walang gana yan, tapikin mo. Kasi ang pakikinig po ng salita ng Diyos, hindi lang po yung absent-minded. Yung iba nga absent-minded. Pero wala po dito yun, mga kapatid. Amen. Glory to God. Praise God, mga kapatid. Ito po yung isa. Life of purpose. May purpose. Iyon na nga po, nabasa po natin. Habang may buhay, may pag-asa. Sino po bang nakabasa na po ba ng book ni Rick Warren? The Purpose-Driven Life. Amen. Glory to God po. Napakaganda po nun, mga kapatid. Yung habang binabasa ko po nun, doon ko nakikita, nasasalamin ko po yung yung ng Panginoon sa buhay natin, na may purpose talaga. Habang may buhay, sabi niya doon, may pag-asa. Kaya lahat ng may buhay,
may pag-asa. Kung walang pag-asa, patay. Mga kapatid, totoo po yun. Totoo po yun. Kaya ang paglago bilang isang Kristiyano ay talagang may buhay. Buhay na buhay ka sa kapwa-tao mo. Hindi yung katabi mo siya, tahimik ka lang. Wala po. Kailangan nag-aapoy. Nag-aapoy po tayo lagi sa paglilingkod. Amen, mga kapatid. Then the second one is, yung una po, purpose. The second one, which is the plan. We have the plan, we have the passionate plan sa buhay natin. Kailangan kung may purpose po tayo sa buhay, kailangan may plano. Hindi po pwedeng may purpose tayo, pero walang plano. Kailangan pagplanuhan po natin ang lahat ng mga bagay na ito. Hindi po pwede na tayo po ay hindi na nagtatanong. Hindi po pwede na tayo po ay nagmamagaling na kung titingnan mo naman ay walang dapat ipagmagaling. Dahil ang dapat lang na ipagmagaling natin ay ang Panginoon. It means to say, hindi po pwede na magaling ka sa sarili mo lang. No. Kailangan po tayong magtanong, magsiyasat, at umalam sa bawat membro sa church, lalong-lalo na sa pastor natin. Magtanong po tayo para tayo po ay lumago spiritual. Which is, sabi niya po doon, mga kapatid, sa Proverbs 16 verse 3, we have to commit to the Lord. All. Basahin po natin, kuya. Proverbs chapter 16 verse 2 to 3. Ito po yun, mga kapatid. Ito po, iukol mo sa Panginoon ang iyong mga gawa at ang iyong mga panukala ay matatatag. Pag iniukol mo sa Panginoon lahat ng mga desisyon mo, lahat ng plano mo sa buhay, ipinaubaya mo sa Lord yan, Lord, wala akong karapatan at wala po akong magagawa kung wala ka sa buhay ko dahil ang plano kong ito, Panginoon, ay ikaw ay ang nag-agda sa buhay ko. Hindi sariling desisyon. Iba po kasi yung iba, mga kapatid, decision itself. This means to say, sariling desisyon. Lahat po ng desisyon natin, mga kapatid. Dahil isa din po ako na bumagsak noon. Dahil nung baguhan po ako na mananampalataya, talagang sabi ko, Lord, alam ko naman yan eh. Gagawin ko yan dahil alam ko, kaya ko. With this means to say, nanaig po yung sarili ko, sariling desisyon. Mali po pala yun, mga kapatid. Lahat po ng desisyon na hindi po natin ipinapaubaya at tinatanong sa Panginoon, may kapalpakan po, mga kapatid. Opo, mga kapatid. Totoo po yun. Marami pong lumalago. Sad to say, mga kapatid. In my observation, marami pong lumalago na Kristiyano, pagdating sa dulo, hindi po nila nakakamit yung reward ng Panginoon. Why? Nananaig po yung sariling kaalaman. Which is, the head knowledge will pop up. Magpapop up po ito, mga kapatid, kung wala dito. So, ang desisyon po, kailangan, buong desisyon, ipaubaya mo sa Lord sa lahat ng desisyon, lahat ng plano mo sa buhay, at expect lahat ng inaasam mo, yung pangako ng Panginoon sa Jeremiah 29:11. Makakamtan mo yon. For I know the plan I have for you, a plan to prosper you, not to harm you, a plan to give you hope and a future. Kaya sabi ko nga po, mga kapatid, habang may buhay, may pag-asa. Sabi nga ng iba, nagpapasalamat ako. Glory to God, mga kapatid. May mga naririnig po kasi ako na sabi nila, ang dami-dami kong girlfriend, ang dami-dami kong mga kaibigan. Pinagmamayabang pa eh. Lalong-lalo na sa mga kamakamundo. Buti pa sila, maraming girlfriend. Samantalang yung iba, namatay na, wala pang girlfriend. Hindi pa nakaranas ng pag-ibig. Pero mali po yun, yung pagmamayabang mo marami kang girlfriend. Nakakalungkot. Bakit po? Hindi mo alam na nasasaktan mo na pala yung bawat isa. Dahil ang pag-ibig kailangan isa lang. Pag umibig ka, isa lang. Ngayon, hindi mo alam, yung girlfriend mo na isa, nasa loob na ng banyo. Nasa loob na ng CR, nasa loob na kung sa kwarto niya, may dala-dala siyang manika. Tinitingnan niya yung manika, hinahalin tulad na ikaw na yon. At tinutusok-tusok na pala yon. Di po ba? So, mga kapatid, grabe po mga kapatid. Kung titignan po natin ang mundo ngayon, talagang grabe po, lalong-lalo na sa mga kabataan. Maraming napapariwarang mga kabataan dahil walang plano ang kanilang mga buhay. Napapariwara po sila.
Hosea 4:6, "My people perish because lack of knowledge." Marami akong mga anak na nawawalan ng landas at namamatay dahil kulang sa kaalaman. Totoo po yun. Hosea 4:6. Kaalaman tungkol saan? Sa salita ng Diyos. Once wala tayong kaalaman sa salita ng Diyos, mangmang po ang tao pag walang kaalaman dito. Kahit matalino ka, sabi mo sa circular, kahit gaano man yung tinapos mo, kahit doktor ka man, doctorate degree ka man, mga kapatid. Kahit nga doctor of theologian yan mga kapatid Sad to say. Yan is for the glory of God. Marami pong lumalaki ang ulo. Dahil ang tinataas na nila mismo pag sila ay nagtagumpay yung sarili nila. Hindi nila inisip na ang pinanggagalingan ng pagpapala ay si Lord. Which is, mga kapatid, nagtratrabaho po tayo dito sa Riyadh. Pag nating tignan yan yung bus po natin, siya yung pinanggagalingan. No. Daluyan lang po siya. The total source of everything, especially for the blessings, it came from God. Huwag po tayong titingin sa tao, mga kapatid. Tumingin po tayo sa nagbibigay ng source. Which is the blessings come from God. Pag tumingin ka sa tao, mabibigo ka lang. And sad to say, nangyari po sa buhay ko nun. Kaya po ako ay nabackslide before. And praise God, dahil nung nakarating po ako sa Riyadh, and glory to God sa buhay ng ating mahal na pastor, siya po yung ginamit niya sa buhay po upang ako po ay magpatuloy muli at ako po ay nagagalak sa Panginoon dahil kalakasan ko po kayo, mga kapatid. Habang kayo po ay nakikita ko po na lumalago spiritual, sabi ko, Lord, napakabuti mo, Panginoon, dahil ang church na ito ay itinalaga mo dito sa lugar na ito upang marami pang mga leaders na mabibuild up at mangyayari ang panawagan ng Diyos, ang mission, ang vision sa Book of Matthew. Darating po ang araw, mga kapatid, we will go, bring forth and make disciple to all the nation, baptize him in the name of the Father and the Son of the Holy Spirit, which is, ang mission po nun, to do the vision. And glory to God, we have to support each and everyone, mga kapatid, para yung plano po natin sa ating buhay, mga kapatid, mapulfill. And I thanks God dahil ang magaganap po yan, dahil ang may agda po niyan, mga kapatid, the center of our relationship as a believer is the Lord Jesus Christ. Amen, mga kapatid. Glory to God po. Yun po yung mga pangalawa. Una, purpose. Pangalawa, plan. And the other one is the priority. You have the right priority. Hindi pwede na ikaw ay may purpose, may plano ka, pero wala kang priority. Which is, kikida-kida pa rin. Marami kasing nagplaplano na natutorture ang pag-iisip dahil maraming pinaplano sa buhay. Hindi na nila alam. Sabi nung iba, marami akong offer na trabaho. Di po ba? Like ako din, mga kapatid, may mga ino-offer po din sa akin. May mga offer din po, pero sabi ko, Lord, alam ko, Lord, na gawa ng kaaway. Alam niyo po, mga kapatid, habang lumalago po ang isang Kristiyano, ang isang anak at pinili ng Diyos sa kanyang ubasan, matindi rin po ang batikos ng kaaway. Why? Doon po tayo susubukan ng Panginoon kung paano tayo kakapit sa Kanya. Kakapit tayo sa Kanya, hindi lang kakapit, yayakapin natin siya ng mahigpit. At tiyak, sa pagyakap po natin sa Panginoon, mga kapatid, magaganap po lahat ng pangako ng Diyos sa buhay natin. So, bigyan natin ng priority. Which is, mayroon tayong, sabi nga po ng iba, mayroon akong step 1, step 2, step 3. May mga binibigyan ng priority. Pero alam niyo po, mga kapatid, ang unang-unang bigyan po natin ng priority, yung importante sa buhay natin. Hindi pa pwede na pinapriority na natin yung iba, pero yung kailangan na dapat natin bigyan ng tuon, pansin, ay nawawalan ng eksena. Which is, ang priority po natin, mga kapatid, unahin natin si Lord sa ating buhay, sambahin natin siya, sampalatayanan natin siya, at ang lahat ng mga bagay ay ibibigay niya sa atin. Matthew 6:33, mga kapatid. Di po ba? So, ang plano ng Diyos sa Jeremiah 29:11, "For I know the plan I have for you, a plan to prosper you, not to harm you." Sabi nga po doon kanina, sa nabasa ko po kanina, yung nabanggit ko po sa inyo. Then, basahin po natin sa Book of Matthew, chapter 6, verse 32 to 34, mga kapatid. Makikita po natin kung ano ba talaga yung priority bilang isang Kristiyano. May purpose, may plano, may priority. Hindi pwedeng may purpose ka, may plano ka, wala kang priority. Ito po yun, mga kapatid.
Matthew 6:32 to 34. Kuya, umpisa natin sa chapter 32 ng Matthew. Ito po yun, mga kapatid. Sapagkat ang lahat ng mga bagay na ito ay siyang pinaghahanap ng mga Gentile. Yamang talastas ng inyong Ama sa kalangitan na kinakailangan ninyong ang lahat ng mga bagay na ito. Di po ba, mga kapatid? Datapwat, hanapin muna ninyo ang kaniyang kaharian at ang kaniyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Po ba? Malinaw po, mga kapatid. Kaya't huwag ninyong ikabalisa ang sa araw ng bukas, sapagkat ang araw ng bukas ay mababalisa sa kaniyang sarili. Sukat na ang karawan, ang kaniyang kasamaan. Marami po kasi na iniisip pa nila kung ano yung bukas. Iniisip pa nila kung ano yung ipapadala sa pamilya. Sa bawat pag-iisip, maraming mga plano, maraming iniisip, sa kakaisip, halos lahat, walang naumpisahan. Walang naumpisahan dahil maraming plano. It means to say, iba-iba. Iba-iba, kailangan we have to focus. Kung ano yung priority natin, mga kapatid, we have to focus it. So, nabasa ko po doon sa topic, sa pinaka-verse ng Panginoon, doon sa 3rd year anniversary pass is about the focus, di po ba? We have the focus. Mag-focus po tayo, mga kapatid. Kung ano yung priority po natin sa buhay natin, we have to focus it. At ang unang-una, mag-focus tayo sa Panginoong Hesus. Kaya nga po malinaw, Jesus, the author and perfecter of our faith. Siya lamang. Siya lamang talaga. Ang katagumpayan, nasa Panginoon. Depende na po sa atin, mga kapatid. Sabi po nila, maraming Kristyano na umaangat. And praise God, umaangat po sila. At glory to God din po, mga kapatid. Dahil, sabi ng iba, sa church, lalong umiinit. Dito po sa atin, lamang umiinit, mga kapatid. Hindi po malamig dito. Amen. Totoo po yun, mga kapatid. Why? Marami na pong member sa church. Kaya umiinit po yung pag-ibig ng Diyos at ang apoy ng Diyos na ating nararanasan. Di po ba pas dati dito? Dahil kukunti po pa. Pero ngayon, umiinit po. It means to say, umiinit po ang pananampalataya ng bawat isa. Lumalago at unti-unti po tayong pinapalago ng Panginoon. Yung iba nami-misinterpret, ayaw ko dong umatin kasi mainit. It means to say, ang totoong wala sa Panginoon, nasusunog pagdating dito. Umaayaw, lumalabas at hindi nagpapatuloy. Why? Sa bawat pagtuturo ng Panginoon, mga kapatid, minsan nasasaktan, minsan hindi na bumabalik, which is yun naman ang katuruan ng Bible eh. Masaktan ka. Ang mahal ng Diyos ang tao dahil sinasaktan niya dahil sa kanyang salita. Dahil kung walang pagtuturo ang Diyos, mga kapatid, hindi po tayo lalago. Magiging stagnant po tayo. Which is ito po yung katuruan na gatas at buto-buto. Yung gatas, bibi Christian. Binibibi mo siya dahil yung nakakain niya yung gatas lang. Tingnan niyo po sa isang bata, pag gatas lang yung nakakain, lalago po ba yan na malusog? Lalago po ba yan na strong? No. Malaris yan. Pero once na ang pagkain po natin, mga kapatid, ay buto-buto, which is means to say, tagos hanggang buto ang salita ng Diyos sa buhay natin, dito po tayo palalaguin ng Panginoon. And glory to God, mga kapatid. Tanggapin po natin ito, mga kapatid. Ako rin minsan nasasaktan po ako, pero I praise God. Why? Sa bawat sakit na tumatama at tumutusok sa puso ko, mga kapatid, ito po ay nagre-rema sa buhay ko. At dito po ako tinuturuan ng Panginoon. Sa bawat salita niya na para ako po ay lumago for His glory alone, mga kapatid. So praise God, mga kapatid. Kailangan talaga, we have the purpose, we have the plan, and we have the priority. And the other one is, we have to involve in the people. Hindi pwede po na tayo lang mag-isa. Dito ko rin po nakita na kailangan pala na may purpose tayo, may plano tayo, may priority po tayo, pero hindi po tayo lalago, mga kapatid, na mag-isa lang. We have that involvement. Which is the church. Which is the body of Christ. Which is the brothers and sisters in the church. Ang totoong Kristiyano, hindi po yan lalago na mag-isa lang. And glory to God. Nung dati pa po nung kakikilala ko lang po kay Lord, grabe po yung molding process. Glory to God. Napagtagumpayan ko po nun. Ang dumating din po yung point sa akin buhay na ako po ay nanghina,
Dahil sabi ko nga po sa inyo, tumingin po ako sa tao at dito ko po nakitang mismo. Kailangan mayroon po tayong involvement with the people. Hindi po sa panlabas to, mga kapatid ha. Don't see your brothers and sister inside appearance. No. Just look it inside appearance at sisiguraduhin ko po yun, mga kapatid. Once na tinignan mo po ang kapatid mo, in your life, sa kailalim-laliman ng kanyang puso at buhay, doon mo siya makikilala ng lubusan. Marami po kasing professing Christians, marami po kasing nagpapakilala na they are the Kristiyano kuno, na kung baga, matamis ang labi, sa bawat pagsasalita, sabi na pukyutan, kung baga, matatamis yung lumalabas. Pero in the inner, sa kanilang buhay mismo, madumi. Inahalin tulad po yan ng Panginoon sa isang puntod. Sabi niya doon, you parasite, you sadducite, yung mga paraseyo po kasi paraisian mga yan. Tanaw lang, hanggang tanaw lang, paraseyo. Inalin tulad po sila ng isang tomb, which is, you are like a whitewashed tomb, sabi ng Panginoon. Katulad kayo ng isang puntod. Nagmamalinis kayo, malinis. Ano po ba yung puntod? Yung, maputi sa labas, malinis, lapida pa yan, minsan gold pa yan eh. Yung pintura, gold. Pero just look inside. Ano po nandun? Madilim, marumi, mabaho, lahat ng kabulukan nandun. So, glory to God, mga kapatid. Sabihin mo sa katabi mo, wala dito yon. Amen. Glory to God, mga kapatid. Wala po talaga dito yon. Wala po dito yon, mga kapatid. Yung ganon. And, glory to God, mga kapatid. Minsan po, naka-attend po ako ng isang gawain. Ito po, ikuikwento ko po sa inyo, mga kapatid. Sa church po kasi, may kanya-kanya po tayong ugali. So, kailangan po natin din, mga kapatid, mag-adjust. You have the adjustment. Di po ba, mga kapatid? Hindi pwede po na si kuya, kakakilala ko lang ngayon, very open na ako sa kanya. No. Kung ano yung pagkakakilala mo kay Lord with the relationship with God, kailangan malaliman din yung pagkakilala mo kay kuya. Hindi pwede na si kuya bago sa church, kakakilala lang natin kuya, tapos may maririnig ka sa akin na medyo sablay. Kung ibig sabihin, medyo ops, teka lang. Hindi po ganoon, mga kapatid. We have adjustment to each and every one. Nandun po yung pang-abot lagi, mga kapatid. Hindi pwede siguro kung tayo, di ba, halos naman lahat sa atin dito ay magkakakilala ng lubusan. Pwede na tayong lantaran, mga kapatid. Lantaran ng pagkatao. Totoo po yun. Walang lihiman. Ilalantad natin sa Panginoon for His glory alone. At tiyak, once na inilantad natin ang ating buhay, mga kapatid, sa bawat isa, kung sino tayo sa harap ng Panginoon. And I believe, si Lord nagagalak sa ating buhay. No secret, mga kapatid, and I thanks God, dahil ang pagtuturo ng Panginoon sa gabing ito po ay wake-up call sa bawat isa sa atin kung ano ba talaga ang buhay. Ang buhay ng isang mananampalataya. Hindi po ba? We worship God in spirit and thought. We worship God in times of good times and bad times. Tuloy-tuloy, mga kapatid. We worship God in promotion and termination. Totoo po yun. Yung mga napopromote, we worship God. Yung mga natiterminate sa trabaho, we worship God. God is allowing every circumstances in our life so that God will know that deeper love to Him. Kung ano yung pinaka-deeper na pag-ibig natin sa Kanya. Hindi lang in good times, we worship God. In bad times, we erase God. No, mga kapatid, no. Hindi po pwede yung mga ganoon. Hindi po pwede talaga, mga kapatid. In good times, in bad times, we worship God. And I believe sa bawat pag-worship natin sa Panginoon, kung tayo man ay dumadaan sa mga matitinding pagsubok, mga kapatid, tuloy-tuloy lang po tayo. We have joined together. We have prayed together sa bawat isa. And I believe, 2 or 3 gathered in His name, God is in the midst of us. Matthew 17 verse 28, di po ba pas? 18:28.
Two or three gathered in His name. Matthew 18:20, opo. Two or three gathered in His name, God is in the midst of us. Amen, mga kapatid. Di po ba? Yung iba nga po, love life and forever alone. Di po ba, mga kapatid? We worship God pa rin, mga kapatid. Amen. Totoo po yun. Yung iba may love life, yung iba forever alone. Glory to God, Kuya Briggs. Amen. Mga kapatid, ang tinitingnan po ng Lord sa bawat buhay natin, hindi po yung katayuan natin. Physical. No. Ano man ang katayuan natin sa buhay, mga kapatid. Ano man ang posisyon natin sa buhay, mga kapatid. Ang paningin ng Diyos sa bawat isa sa atin is pantay-pantay. Pantay-pantay po tayo dito sa church. Kaya po tayo nagtatawagan ng ate, kuya. We have the respect to each and every one. May respeto. Amen, mga kapatid. At doon, once na naganap po sa buhay natin, at I believe, naganap dito sa church na ito. At pinapalago ni Lord ang congregation. Why? May purpose si Lord. At may plano si Lord. Di po ba, mga kapatid? May purpose siya at may plano siya sa bawat buhay natin. So, mag-step lang tayo doon sa vision ng Panginoon na ipinagkatiwala sa atin. Huwag tayong lalabas sa vision. Na tayo ay sama-sama pagdating ng araw, di po ba nakaka-amaze yung ginagawa ng Panginoon sa bawat nakikita natin na manugad niya. Di po ba? Lalong-lalo na yung mga evangelists like Reinhard Bonnke, like Benny Hinn, like Morris Cirolo. And I thanks God. Yun po ang holy imbig ko kay Lord, mga kapatid. For His glory alone, tatuwing nananalangin po ako, sabi ko, Lord, pinapakita mo ang kapangyarihan mo sa pamamagitan ng buhay ng aming mahal na pastor, Lord. Lingkod mo sila, lingkod mo rin po si pastor. Lord, ang desire ng puso ko, Panginoon, magaganap po. Kung ano po yung ginagawa mo, Panginoon, sa buhay ng mga man of God na ito, Panginoon, Lord, ganun din po ang iparanas mo sa congregation ng GGCC family. Amen, mga kapatid, palakpakan po natin ang Panginoon. And I believe, we will go to the other nation, not to serve the nation, but we go to the other nation to preach the gospel. Amen, mga kapatid. Napakasarap, mga kapatid. Pupunta po tayo sa isang lugar, sa isang bansa, hindi po tayo mangangamuhan. Dahil ang tingin ng mga tao, pag ang Pilipino ay pumunta sa abroad, they are slave. Sad to say. Pero sa atin, hindi po, dahil Kristiyano na po tayo. Panghawakan po natin ang salita ng Diyos, hindi po tayo slave. Hindi po tayo utusan. We are the top, the head, and the blesser, mga kapatid. Dahil ang Diyos natin, Panginoon, ng pinanggagalingan ng source, ng amo natin na nagpapasahod sa atin, ay ang Diyos. Amen, mga kapatid. May karapatan po tayo, mga kapatid. Sabi nga ni Pastor, may karapatan po tayo na tawagin ang blessings. We have the right, mga kapatid. Dahil pinili po tayo ng Panginoon. Amen. Kunin mo yung wallet mo ngayon, mga kapatid. By faith. And I believe, God will make a way. Just open your wallet and say, money cometh. In the name of Jesus, Lord, ang dalangin ko, Panginoon, sa gabing ito, Lord. Sino man, Panginoon, ang Lord, ikaw po ang nakakakita. Sino man po, Panginoon, ang nakakaranas ng matinding pagsubok, Panginoon, sa financially, Panginoon, Lord. There's a power in your name, Lord Jesus, Panginoon. Lord, katagpuin mo, Panginoon, ang pangangailangan, Lord. Lalong-lalo na, Panginoon, ang congregation, O God. Lord, nakikita mo, nagbukas ka, Panginoon, ng door, Panginoon, upang ang kabilang kwarto, Panginoon, ay mapunta sa iyo, Panginoon, Lord. Naniniwala at nananampalataya kami, Panginoon, sa iyong pagtuturo sa gabi ito, Lord God. May purpose ka, may plano ka, Panginoon. Lord, lulubin mo, Panginoon, ang dinidesire ng aming mahal na pastor. Na inapakan po namin ang lugar na ito, pagmamayari mo ito, Panginoon. Hindi po kami papayag, Panginoon, na hindi po mapupunta sa iyo, Panginoon. Ang lugar na ito, bagkus, Lord God, magaganap po, Panginoon, ang panawagan mo, Panginoon, sa buong building na ito, O God. Lord, we declare, Panginoon, victory, Panginoon, sa gawain mo sa gabing ito. Salamat po, Panginoon, ng napakarami. In Jesus' name. Glory to God, mga kapatid. And thanks God, nawa po ay naitanim po sa bawat isa sa atin ang mensahe ng Panginoon sa gabing ito. At marami pang i-reveal si Lord at tabayanan po natin sa buhay ng ating mahal na pastor. Glory to God po, mga kapatid.
Praise the Lord. Minsan pa palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Kuya John. Back to our text. Yun po, automatic. Glory to God. Teacher, which is the great commandment in the law? Nagtanong po sila. And he said to him, you shall love the Lord your God. Take note, mga kapatid. You shall love the Lord your God with all your heart. With all. Markaan niyo po yung all, mga kapatid. And with all your soul. Another all. And with all your mind. Another all. Mga kapatid, anong sinasabi ng Panginoon? Wala pong half-hearted. Wala pong kida-kida. Wala pong partial-partial. Kundi buo-buo, mga kapatid, ang nais ng Panginoon. Amen? Bakit niya sinasabi ito, mga kapatid? Isa lamang ang ibig sabihin ng Panginoon. When you obey God, you have to obey in full. Amen? Partial obedience is no obedience at all. Amen? It is like partial commitment is no commitment at all. Napakahirap naman yata nagsabi ka sa akin, committed ka. Hindi ka naman maasahan. Huwag ka na lang mag-commit kung hindi ka man lang mag-commit. Huwag ka na lang umube kung hindi ka man lang mag-uub ng lubusan. Amen? Tinuturuan tayo ng Panginoon in full. Buong-buo, mga kapatid, ang nais ng Panginoon sa buhay natin. Amen? Tayo po ay susunod sa Kanya buong-buo. Well, kung nag-uumpisa ka, ang hangarin mo ay buo mo siya masunod ang Panginoon. Yun po yung goal natin. Amen? Yun po yung direksyon ng buhay natin, mga kapatid. Bakit tayo nandito, nagpupuyat, nagsasakripisyo? Amen? Malamig ang panahon, magandang matulog, magpahinga. Pero ang goal natin ay para masunod si Lord in full. Amen? Yun po yung goal natin. Bagamat kung minsan nagkakamali tayo o sumasablay, pero nandyan po yung provisional Lord, nandyan yung grace niya na tayo po ilalapit sa Kanya, humingi ng tawad, humingi ng tulong sa Kanya, gubay, upang sa ganon tayo po ay makasunod sa Kanya in full. Yun po yung goal natin, mga kapatid. Without that goal, direction in life, bali wala, mga kapatid, ang ginagawa natin. Amen? Maingat na sinabi ng Panginoon dito, you shall love Him with all your heart, with all your soul, with all your mind, with all. Ano po yung all, mga kapatid? 100% of your life ay ibigay mo sa Panginoon. Amen? Sino ba yung gumawa ng buhay natin? Pwede po kayo sumagot, mga kapatid. Amen? Di ba? Sino ang may-ari ng buhay natin? Si Lord. Kanino natin ibibigay ang buhay natin? Kay Lord, ito po yung direction natin, mga kapatid. Ito po yung tinitingnan natin sa ating buhay. Pag wala ito, mga kapatid, then wala kang patutunguhan sa iyong spiritual life. Amen? With all, ano ba? Mayroon po akong i-discuss lang sa inyo dahil ang pag-ibig ng Panginoon, mga kapatid, ay nariyan na. Amen? Hindi natin ito ginagawa, mga kapatid, para lamang maging natin yung pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Hindi. Mahal ka niya, ano man ang kalagayan mo, sumusunod ka sa Kanya o hindi, mahal ka ng Diyos. Amen? Sabi ng Romans 5:8, God demonstrated His own love for us while we were yet still sinners, Christ died for us. Nung tayo po ay nandun pa, pasaway pa, palalo, walang direksyon sa buhay, minahal na tayo ng Panginoon. Amen? Minahal na tayo ng Panginoon. Maraming Kristiyano, pagdating sa pagsunod sa Panginoon, akala nila pag smooth lang, okay. Pero pagdating sa disiplina ng Panginoon, hindi nila napapatid, yan ay part ng pag-ibig ng Diyos sa buhay natin. Amen? Sino po handang magpaturo sa Panginoon? Amen? Kung nagpapaturo tayo sa Panginoon, then we have to receive the chastening of the Lord. Yung correction niya ay tanggapin po natin, mga kapatid. Amen? Ang sabi ng Proverbs chapter 3 verses 11 to 12, ipinakita ng Panginoon kung anong mayroon.
Amen? Dahil ito po yung hardest part ng isang Kristiyano, mga kapatid. Ito po yung hardest part. Yung po yung didisiplinahin ka ng Panginoon, yung ikukurik ka na ng Panginoon, ito po yung hardest part ng isa Kristiyano. Amen? Maging tayo, mga kapatid. Pag nakita mo si kapatid, sinabihan mo siya, para bang, most probably, yung heart niya, para bang, sino ka na nagpapayo sa akin? Sino ka na nagsasabi sa akin? Kumisa nandun yung pride. Amen? Pero ang sabi ng Panginoon, my son, do not despise the Lord's discipline or be weary of His reproof. Amen? For the Lord reproves him whom He loves as a father the son in whom He delights. Pwede itagalog natin para maging maliwanag sa bawat isa. Amen? Yung po, anak ko. Sino po yung anak ng Diyos? Amen. Ito po, address sa atin to individually. Huwag mong hamakin ang parusa ng Panginoon. Huwag mong hamakin. Huwag mong isnabin. Huwag mong ignore. Amen? Huwag mong baliwalain ang ibig sabihin ng Panginoon. Yung kanyang parusa, yung kanyang pagpapalo sa buhay natin. Ni mayamot man sa kanyang saway. Amen? Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang iniibig. Ang kanyang iniibig, mga kapatid. Amen? Pag hindi ka sinasaway ng Panginoon, hindi ka niya iniibig, hindi ka niya mahal. Pag sinasaway ka niya, thank you, Lord. Pinapakita mo, mahal mo ako. Pero ito po yung hindi matanggap na marami. Nakakalungkot. Amen? Kaya nga sa ating text, full with all your heart, with all your soul, with all your mind, you have to love God. Amen? Pag ito po yung hangarin ng Lord sa buhay natin, then tanggapin din po natin yung pagsaway ng Panginoon sa buhay natin dahil ito'y isang pag-ibig ng Panginoon para sa buhay natin. Amen? Sapagkat sinasaway ng Panginoon ang kanyang sino yung iniibig niya? Amen. Mga anak niya, mga kapatid. At sino yung mga anak niya? Amen. Tayo po yun, mga kapatid. Amen? Gaya ng ama sa anak na kanyang kinaluluguran. Amen? Sino po ang nagtuturing sa Diyos na siya yung ama natin? Amen? Kung tinuturing mo siyang ama, then karapatan niyang disiplinain ka bilang siya ay nagmamahal sa iyo. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Sabi nga ng Proverbs 12, verse 1, He who loves correction, tipo, sino mang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman. Ngunit siyang nagtatanim ng kasawayan ay hangal. Amen? Nakita niyo mga kapatid? Sino mang umiibig ng kasawayan ay umiibig ng kaalaman. Sino pong gusto magpaturo sa Panginoon? Amen. Sinasaway ng Panginoon para turuan siya. Amen? Pag hindi ka na sinasaway ng Panginoon, hindi ka na niya anak. Anong tawag mo doon? Illegitimate. Amen? Anak sa labas. Sino pong anak sa labas? Tayo po ay anak sa loob. Amen? Adopted son and daughters of God. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Tayo po ay anak na niya. Buong-buo ang pag-ibig ng Panginoon. Ito po yung hardest thing na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. Wala pong exempted, mga kapatid, sa tunay niyang anak. Maging ako. Kaya sabi ko sa inyo, unang-una na pinaranas ng Lord sa akin, ang tinanong ko sa Panginoon, nung ako'y nakaranas ng pamamaga ng kamay ko, Lord, ano po yung gusto niyong idisiplina sa akin? Ito po yung unang-unang tinanong ko sa Panginoon. Lord, ipaunawa mo sa akin kung ano yung disiplinang nais mo sa akin. At Lord, susunod ako sa disiplina mong ito. At Lord, pangalawa, ano ang kapangyarihan mong nais mong ihayag sa magitan ng pain na ito sa buhay ko. Amen? Pero unang-unang tinanong ko sa Panginoon, ano yung disiplina mo, Lord, para sa akin? At ipinaliwanag ng Lord yung disiplina niya sa akin. Dagdagan mo ang time mo sa akin. Sabi ng Lord, dagdagan. Lord, 7 days a week na kami. Dagdagan pa raw. Ay kung yung OTM ay 25 hours a day, marahil ay ganoon din ang message ng Lord sa buhay natin. Amen?
Pumapayag ba kayo? Amen? Ibig sabihin, dagdagan. Dagdagan pa. Ito po yung disiplina ng Lord. Amen? Lord, tinanggal ko halos lahat eh. Amen? Wala nang panonood ng sine o pelikula, ano man yan. Amen? Wala nang paglalaro, wala nang ano. Ano pa yung idadagdag ko? Amen? Sabihin, babad pa. Amen? Babad pa sa presensya ng Panginoon. Amen? Yun po yung nais ng Lord. Kasi nais ng Panginoon, tayo po ay makasunod sa Kanya. Amen? Kaya nga sabi ito sa text natin, with all your heart, with all your soul, with all your mind. With all, sabi ng Panginoon. Hindi partial-partial yan, hindi half-half yan, hindi 98% or 99.9%, kundi 100%. Amen? Ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Kaya nga, ito yung hardest part ng isang Kristiyano pagdating sa pagtutuwid o pagkukorek ng Panginoon, pagdisiplina ng Panginoon. Sabi nga doon sa Hebrews 12, verses 5 to 11, ito po yung summary kung paano tayo dinidisiplina ng Panginoon para ma-express niya ang kanyang pag-ibig sa atin. Amen? Take note mga kapatid. Ito po yung napakagandang sinabi ng Panginoon sa Hebrews 12, verses 5 to 11. Amen? Chapter 12, verses 5 to 11. Take note po mga kapatid. Itagalog natin para lalong maintindihan ko. At inyong nilimot ang inaaral na ipinakikipagtalo sa inyong tulad sa mga anak. Mga kapatid, tayo po ay anak ng Diyos. Amen? Pumapayag ba tayo? Amen. Hindi tayo nahihiyang anak ng Diyos? Amen. Ito po ay para sa atin. Anak ko, sabi ng Panginoon, huwag mong waling bahala ang parusa ng Panginoon, ang pagpapalo ng Panginoon, ang pagdidisiplina ng Panginoon, o manlulupaypay man kung ikaw ay pinagwiwikaan niya. Kung ikaw ay sinasabihan, kinukurek, huwag mong salungatin, huwag mong baliwalain. Amen? Sapagkat pinarurusahan ng Panginoon ang kanyang iniibig. Maliwanag mga kapatid. Kung anak ka niya, iniibig ka niya, pinaparusahan kaya, dinidisiplina niya ka dahil mali yung ginagawa mo. Amen? Sabi ng Panginoon, at hinahampas ang bawat tinatanggap na anak. Hinahampas. Maalala ko tuloy si Pastora. Noong bago kaming pakasal, sabi niya sa akin, hindi ako pinalo o hindi man ako nahampas ng aking magulang. Kaya yung anak natin ay wag na wag mo ring hahampasin o papaluin. Hindi. Sabi ko. Sinabi ng Panginoon, kung ang pagtuwid ay pahantong sa paghahampas, pagpapalo, gagawin. Para idiin na talagang mali siya, kailangan siyang sumunod. Amen? Para sa ganoon, hindi po siya magiging palalong pasaway. Amen? At wala pong aayaan ng Lord na anak niyang pasaway. Amen? Dahil pag sinubok mo ang Panginoon sa iyong pagsasaway, hindi ka tatantanan ng Panginoon kung talagang ikaw ay tunay na anak niya. Amen? Sige nga, kaya nating subukan ng Panginoon sa bagay na yan. Hindi, mga kapatid. Hindi kanya tatantanan. Kung anak kanya, papaluin ka ng papaluin. Amen? Ngayon, tingnan niyo sa Amerika, bawal ang pumalo. Hindi po biblical yun, mga kapatid. Amen? Pinapatupad ng Panginoon yung pagpapalo para idiin na mali ang ginawa para sa ganon, ma-emphasize sa buhay niya, makilala niya, malaman niya na siya mali at hindi natutuwa ang tatay, ang magulang sa ginagawa ng anak. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Datapwat kung kayo'y hindi pinarurusahan na pawang naranasan ng lahat, kung gayo'y mga anak sa ligaw kayo at hindi tunay na anak. Pumapayag ba kayo? No, amen. Hindi ako pumapayag. Yung sabi ng Lord dito,
kung sino mang hindi nagpapasaway o hindi na sinasaway, siya po ay illegitimate. Amen? Labas na sa loob. Amen? Siya po ay hindi tunay na anak. Amen? Pero ang tunay na anak ng Diyos ay pinarurusahan, pinapalo, dinidisiplina, kinukurek ng Panginoon. Amen? Ito po yung maliwanag na sinasabi ng Panginoon sa buhay ng bawat isa sa atin. And sabi doon, na dahil sa ito'y parusa kayo'y nagtitiis, inaari kayo ng Diyos na tulad sa mga anak, sapagkat alingang anak ang hindi pinarurusahan ng kanyang ama. Datapat kung kayo'y hindi pinarurusahan, napawang naranasan lahat, kung kayo'y mga anak ka, saligaw kayo at hindi tunay na anak. And verse 9, naulit po. Bukod dito, tayo'y nagkaroon ng mga ama ng ating laman upang tayo ay parusahan at sila'y ating iginagalang. Sino po ang nagkaroon ng tatay sa laman? Amen. Mukhang parang wala. Hindi mabilis. Amen. At po tayo ay nagkaroon po ng tatay sa laman. At ang sabi ng Panginoon, ang tatay natin sa laman, pinaparusaan tayo. Pero kung minsan nagkakamali siya dahil hindi siya po siya omnipresent. Amen? Nakakaya ng Diyos natin. Amen? Yung tatay, pwede magkamali yan sa pagdisiplina sa atin bilang anak. Amen? Dahil limited lang po yung mind niya, limited lang po yung pagtanaw niya sa buhay natin. Amen? Pero ang Diyos, sabi dito, hindi ba lalong tayo ipapasakop sa Ama ng mga Espiritu at tayo mabubuhay? Amen? Kung paano tayo nagpapasakop sa ating tatay sa laman, di lalo na sa ating Diyos Ama na nasa langit. Amen? Sapagkat ang Diyos na Ama natin na nasa langit ay 24 hours siya nakamasid sa atin, nagbabalik alam niya ang mga ginagawa natin, alam niya ang laman, ang puso at isipan natin, mga kapatid. Amen? Sapagkat katotohanan tayo pinarurusahan nilang ilang araw ayon sa kanilang minagaling. Ngunit siya'y sa kapakinabangan natin upang tayo'y makabahagi ng kanyang kabanalan. And verse 11, ito po yung mga kapatid. Huwag po nating isipin na tayo pinarusahan. So, ganun-ganun na lamang. Pero ito yung nais ng Lord sa buhay natin. Lahat ng parusa sa ngayon ay tila man ding hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Amen? Diba? Sino po ang taong nasasaktan din pag pinapalo? Diba tayo? Amen? Masakit, diba? Ano yung mga pagpapalo ng Panginoon sa buhay natin, mga kapatid? Kung ikaw ay nalilihis, marami pong bagay, mga kapatid. Kung iisa-isa natin, kuminsan, humahantong sa kamatayan, kuminsan, hospital, kuminsan, panghihina, kuminsan, kawalan ng pera, kawalan ng ari-arian, kung ano-anong bagay, mga kapatid, na pinapahintulot ng Panginoon para tayo po ay disiplinahin. Amen? Ito po yung mensahe ng Panginoon sa buhay natin kung tayo po ay dinidisiplina ng Diyos sa buhay natin. Amen? Kuminsan, inaalaw niya yung sakit. Dahil malakas ka, nung malakas ka ay instead na ibigay mo yung kalakasan mo kay Lord, dahil yung text natin, sabi na, no, with all your heart, with all your soul, with all your mind. Pero nung malakas ka ay hindi mo pa kailangan si Lord dahil malakas ka pa. Nung mayroon ka ng nararamdaman, masakit na dito, masakit na doon, naiisip mo si Lord. Amen? Sabi ni Lord, with all your heart, with all your mind, sa lahat, buong buo, mga kapatid. Ano mang panahon yan, ang katawan mo ay buong buo mong iaalay sa Panginoon, maglingkod ka ng buong puso, sumunod ka ng buong puso. Amen? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin, mga kapatid. Amen? So lahat ng parusa sa ngayon ay tila man din hindi ikaliligaya, kundi ikalulungkot. Gayon may pagkatapos ay mamumunga ng bungang mapayapa ng katwiran sa mga nagsipagsanay sa mamagitan nito. Amen? Di ba? Pag ikaw ay natuto, then, okay na. Ano man yung problema dumating, ano man ang pagsubok na dumating, wa-effect na. Amen? Kayang-kaya na. Alam mo na yung proseso ng Panginoon. Amen? Ano ang proseso ng Panginoon? Sabi ng 1 Peter 5:7, cast all your cares upon the Lord, for He cares for you. Amen? Ano man yung alalahanin mo, pagsubok, problema sa buhay,
madali mong ipagkaloob kay Lord, isauli mo na sa Kanya, ibalik mo sa Kanya yon, dahil wala kang karapatan na angkinin yan, wala ka rin karapatan na alagaan yan, malulungkot na ang Panginoon sa buhay mo, sapagkat yan ay napagtagumpayan na niya more than 2,000 years ago sa krus ng Kalbaryo, na isang Panginoon na lahat ng problema mo ay ibigay mo sa Kanya. Amen? Sapagkat siya yung nag-aalaga sa buhay mo. Dahil ayaw ng Panginoon na maging sagabal sa iyo yung problema. Ang nais ng Panginoon, mag-focus ka sa panawagan niya sa buhay mo. Ano ba yung pinapagawa ng Panginoon? Yun po yung nais ng Panginoon na mag-focus ka doon at gumawa ka ayon sa pinapagawa ng Panginoon. Amen? Kaya nga, ang salita ng Diyos, mga kapatid, pag narinig mo ito, masakit. Amen? Tumatagos ito, sabi ng Hebrews 4:12. Pero ito po, Panginoon, ito mga kapatid, ay nagbibigay ng pagtuturo sa atin, pagdisiplina, sapagkat ang sabi ng 2 Timothy chapter 3, verses 16 to 17, ito po yung pinakalayunin ng Panginoon sa bawat salita niya na lumalabas at pinapag-aralan natin, naririnig natin, sapagkat nais ng Panginoon that the man of God, sabi doon sa verse 17, 2 Timothy chapter 3, verses 16 and 17, all Scripture, all Word of God is inspired by God and profitable for teaching. Amen. Sa pagtuturo, for reproof, for correction, for training in righteousness. Amen? Lahat ng salita ng Diyos ay galing sa Kanya at ito po ay nagagamit sa pagtutuwid, pagtuturo, pagre-review para sa kaayusan. Amen? Bakit? Ito po yung nais ng Lord sa buhay natin. Verse 17, so that the man of God may be equipped or complete, equipped for every good work. Amen? Kung wala yun, mga kapatid, hindi ka nag-undergo ng training ng Panginoon, ng disciplinary action niya, hindi ka matututo. Ginawa ng Panginoon yan, sadya niya talagang ginawa yan sa buhay natin at ginagawa para sa kanon tayo na anak niya ay magiging kumpleto, handa, amen, sa lahat ng mabubuting gawa. Amen? Nais ang Panginoon, tayo po ay tried and true, mga kapatid. Amen? Tayo po tumayo. At sino po yung handa ng sumunod sa Panginoon ng buong puso, buong kaluluwa, buong pag-iisip? Amen? Sabi ng Lord, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, with all your mind, and love thy neighbor as thyself. Amen? Ang focus mo kung paano mo mahalin ang kapwa mo ay dahil sa pag-ibig mo kay Lord. Ano man ang kalagayan natin sa buhay, mga kapatid, kung naniniwala kang anak ka ng Diyos, mahal ka ng Diyos. Kahit kung minsan nagkakamali ka, kung minsan napapalpak ka, kung minsan nagkakasala ka, kung minsan nakakalimot ka sa Kanya, alalahanin mo, kapatid, mahal ka ng Diyos. At hindi magmamaliw ang pagmamahal ng Diyos. Pag ikaw ay nag-response na sumunod sa Panginoon, ito po yung lalabas yung favor ng Lord sa buhay natin. Amen? Dito po siya matutuwa lalo sa buhay natin. At dito tayo bibiyayaan, dito tayo pasasaganain, dito tayo bibigyan ng pabor para sa buhay natin. Mga kapatid, nais ang Panginoon na maging handa po tayo na maranasan ang pag-ibig ng Panginoon na hanggang sa pagsubok, problema sa buhay, ay inalaw ng Lord sa buhay natin upang maranasan natin ang Kanyang dakilang pag-ibig. Masakit man na tanggapin ito, sabi ng Lord sa Hebrews 12 verse 11, sa umpisa, masakit, parang hindi mo kayang tanggapin. Pero pag tinayon mo ito, sabi ng Lord, mararanasan mo ang dakila niyang pag-ibig. Mapapagsalamatan mo siya. Masasabi mo, Lord, thank you, sapagkat inalaw mo ang problemang ito, inalaw mo ang pagsubok na ito, upang ako ay lumago, upang ako ay matuto. Panginoon, salamat.
Salamat dahil bilang ang Diyos. Basta't Ikaw ang kasama, Panginoon, ng aming buhay. Lord, makakayanan ko sapagkat wala ka namang binigay o pinahintulot, Panginoon, na mga bagay, Panginoon, sa buhay ko, sa buhay namin. Nalagpas sa aming kakayahan. Panginoon, pangako mo sa buhay namin. Ang salita mo, Panginoon, ay pag-ibig. Ang salita mo, Panginoon, ay pagtuturo sa buhay namin. Upang kami, Panginoon, ay masanay sa salita mo. At Lord, kami po ay mahanda sa bawat mabuting gawa na nais mo, Panginoon, sa buhay namin. Hayaan mo na Ikaw ay mapaghan namin sa bawat pagsubok, sa bawat suliranin, sa bawat ugat, problema sa buhay, sa bawat pagdisiplina mo, ugat, maisip namin, Panginoon, na ito'y nakita mong pag-ibig sa buhay namin. Na nais mo, ugat, ay maranas sa buhay namin upang kami, Panginoon, ugat, ay lumago. At napagtagumpayan namin ang bawat bagay na mga susunod, Panginoon. Lord, salamat, Panginoon. Dahil, Lord, nais mo kami ipuot, Panginoon, sa bawat suliranin, Panginoon, at tinatayuan namin sa aming pananampalataya sa iyo. Salamat, O God. Salamat sa gabi ito, Panginoon, na kami tinuruan mo upang, O God, maranasan ang pag-ibig mo sa bawat anggulo ng buhay namin. Paligid man ang problema. Basta't ikaw, o Diyos ay kasama. Basta't ikaw, o Diyos ay kasama.
man ang tatahakin namin, O God, hindi kami matatakot. Hindi kami manulumbay. Patuloy kami, Panginoon, na magpapadisiplina sa iyo. Dahil alam po namin, Panginoon, na minahal mo kami kahit kami pa ay hindi pa mananampalataya. Lalo na ngayon, Panginoon, na kami mga tinuring mong anak. Lubos namin pinagpapasalamat, Panginoon, na kami, Panginoon, ay tinutuwid mo, dinidisiplina mo. Isang pagpapatunay, Panginoon, na mahal mo kami at itinuring mo kaming anak, Panginoon. Salamat, O Diyos, sa bawat salita, O God, namin narinig. Salamat sa kapayagan mo sa gabing ito, Panginoon. Salamat, Panginoon, sa gabing ito, Panginoon, na mayroon kang ginawa, Panginoon, sa buhay namin. Salamat po, Diyos. Ibinabalik namin ang lahat ng ito na may papuri. Lahat ng pagsamba, lahat ng pagsawaghati ay para lamang sa iyo, Panginoon. At ang lahat ng anak ng Diyos,